Number 3, we need to have spiritual balance. Sabi sa 2 Pedro 3:18, sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Ayon sa talata ay may dalawang bagay kang gagawin. Lumago sa biyaya ng Diyos at lumago sa pagkakilala sa Panginoong Yesus. Maaring lumalago ka sa mga alam mo sa Biblia, pero hindi ka naman lumalago sa biyaya ng Diyos. Ay wala pa din itong balance. Ang paglago sa biyaya ng Diyos ay ang pagsisikap mo na palaguin ang iyong relasyon sa Kanya. Sinisikap mo na magpakaligaya ka sa presensya niya at pinapalago mo ang intimacy mo sa Kanya. Ang ibig sabihin ng intimacy ay kilalang kilala ka ng Diyos at kilalang kilala mo ang Diyos sa personal na level. Malalim ang inyong pagkakaibigan, malalim ang inyong relasyon, at maligaya ka sa Panginoong Yesus sa araw-araw mong pakikipag-usap sa Kanya. Narealize ko na kailangan mong ma-develop ang kaligayahan mo sa Diyos dahil darating ang panahon na madidisappoint ka sa relasyon mo sa iyong girlfriend o boyfriend o asawa at mahihirapan ka makarecover at magkaroon ng kapayapaan. O kaya kung hindi mo mas mahal ng Diyos at wala sa Kanya ang iyong kaligayahan, ay magtatampo ka sa Kanya, lalo na kung hanggang ngayon ay single ka pa o kaya ay hanggang ngayon ay hindi pa sinasagot ang iyong hinihiling na bahay o kotse o kung ano man yung pinagpipray mo. Alam mo, nung Wednesday sa ating Biblical Foundation Bible Study, ay nagkaroon ako ng pagkakataon makasama ko sa breakout room ang kapatid nating si Emily Grenhia na taga Mindanao. Humingi ako ng permiso na i-share ko ang kanyang testimony. Sabi niya na siya at ang kanyang anak ay iniwan ng kanyang asawa. At dahil dito, ay siya na ang nagtrabaho para sila ay mabuhay. Siya ay nag-ahente ng mga appliances. Sabi niya, nung lumapit siya at sumuko sa Panginoong Yesus, ay sinubok ang kanyang pananampalataya. Yung dating maraming benta niya sa isang buwan, ay naging isang piraso na lang isang buwan. At yun na lang yung pinagkakasa niya sa kanilang mag-ina sa loob ng isang buwan. Hirap na hirap siya, pero sabi niya kay Lord, Lord, no turning back na ako kahit ano pa ang mangyari. Hindi ako titigil sa paglapit at pagsunod sa iyo. Bagamat tumagal ang ganitong sitwasyon, ay nagpatuloy pa din siya sa discipleship at ngayon nga ay D-group leader na din siya. Pagkatapos ng 2 buwan ng kahirapan, ay pinaranas naman ng Diyos sa kanya ang provision nito at katapatan. Bumalik ang dami ng kanyang benta at hanggang ngayon ay patuloy silang binibigyan ng Diyos ng kanilang pangangailangan kahit pa nga hindi nagsusustento yung kanyang asawa. Alam mo, narealize ko kung wala siyang intimate na relasyon sa Diyos, ay malamang nasusuko na siya. At ang isa pang bunga ng kanyang lumalagong relasyon sa Diyos ay ang pagbabago ng kanyang ugali at pagkakaroon ng joy at peace. Kahit pa nga hindi pa sila nagkakabalikan ng kanyang asawa. Narealize ko na ang totoong kaligayahan ni Emily ay nasa Diyos at wala sa tao o material na bagay. Maraming tao, maraming alam sa Biblia, pero walang lumalagong relasyon sa Diyos. Kaya kapag merong dumadaan na bagyo ng buhay, ay nawawala ang kanilang peace at joy.